Magandang tanghali muli sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Martes at purihin po ang ating Diyos dahil andito na naman po ang ating mga buhay. Patuloy pong makikinig ng salita ng ating Panginoon at nandito na rin po ang inyong Nanay Riley para ipagpatuloy po ang pagbabasa ng salita ng ating Diyos. At salamat sa ating Panginoon dahil sa bawat araw ay binibigyan po tayo ng pagkakataon o chances para po magawa ang bagay na ito. At ito pong aking ginagawa dito sa aking YouTube channel ay inaalay ko po itong lahat para sa Panginoon at akin naman pong ibabahagi sa inyong lahat mga kaibigan upang sa ganon pari-pareho po tayong aani ng bawat salita ng Diyos. Kaya hindi ko na po patatagalin pa ang aking introduction mga kaibigan upang masimulan na po natin ang salita ng Diyos na ating pakikinggan at aking babasahin. Dito pa rin po tayo sa Book of Numbers or Bilang, chapter 24. Kahapon po itinalakay natin ang paglapit ni Balak kay Balaam para isumpa ang mga Israelita at ang Diyos ay tumugon na hindi pwede na mangyari ang nais ni Balaam. At ngayon po ay nandito po tayo sa chapter 24. Ang sabi po dito, nang matiyak ni Balaam na ibig ni Yahweh na pagpalain niya ang Israel, hindi na siya humanap ng mapagbabataya ng kanyang hula. Tulad ng dati, tumanaw siya sa ilang at nakita niya ang kampo ng Israel sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ni Yahweh at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor. Ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos. Nang nakikita sa pangitain buhat sa makapangyarihan nang nabulagta sa lupa, gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda o Hakob ng iyong mga tulda, kay inam o Israel ng iyong tirahan. Wari kapatagang napakalawak parang hardin sa baybay ng batis. Wari punong kahoy na mabango itinanim ni Yahweh. Matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal, ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar, ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag. At ang kaharian niya ay napakalawak, inialis siya ng Diyos sa bansang Ehipto. Ang lakas na ginamit niya ay waring lakas ng toro. Kaaway niya'y lulupigin, pati buto'y dudurugin. Sa tulis ng palaso niya, lahat sila'y tutuhugin. Siya'y parang leon, kung magpahingalay, walang mga has. Gumambala sa kanyang pagkahimlay. Pagpalain nawa, ang sa iyo ay magpapala. Ang sa iyo ay nagpapala. Susumpain ang lahat ng sa iyo ay dudusta. Ang pahayag ni Balaam. Galit na galit si Balak kay Balaam. Pinagtiim niya ang kanyang mga bagang at galit na sinabi, hindi ba't ipinatawag kita para sampain ang aking mga kaaway? Bakit mo sila pinagpala? At 3 ulit pa. Mabuti pa'y umuwi ka na. Pararangalan sana kita pero hinadlangan yaon ni Yahweh, sinabi ni Balaam kay Balak. Sinabi ko na sa iyong mga sugo na kahit ibigay mo sa akin ang lahat mong pilak at ginto, ay hindi ko gagawin yaong hindi ipinagagawa sa akin ni Yahweh. Sinabi ko rin sa kanila na ang sasabihin lamang sa akin ni Yahweh ang siya kong sasabihin. Oo, uuwi ako, ngunit sasabihin ko muna sa iyo kung ano ang gagawin sa inyo ng bayang ito balang araw. Muli siyang nagpahayag. Ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin,
ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakakabatid sa kalooban ng kataas-taasan, nakikita sa pangitain ng makapangyarihan, maaaring mabuwal ako, gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ako ngunit hindi ngayon, siya'y aking namamalas ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Jacob. Lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ito ang dudurog sa ulo ni Moab, lilipulin niyang lahat ang mga anak ni Seth. Sasakupin niya ang Edom, gayon din ang Seir. Samantala'y lalakas ang bansang Israel, sila'y lulupigin nitong si Israel. Ang nalalabi sa mga lungsod ay kanya pang dudurugin. Nang makita niya sa pangitain ang Amalek, ay sinabi ang ganito. Ang Amalek ay bansang pangunahin, ngunit sa huli siya ay dudurugin. Sinabi pa niya nang makita sa pangitain ang mga senyo. Tirahan mo sa matibay, nakatayo sa mga muog, gayon man ikaw Cain ay tiyak na madudurog. Di magtatagal, bibihagin ka ni Asor. Nagpatuloy siya sa kanyang pahayag. Sinong maaring mabuhay pag ito'y isinagawa ng Diyos? Darating ang mga barko mula sa Kitim upang kanilang lusubin si Asor at si Eber. Ngunit sa bandang huli, siya may malulupig pagkatapos si Balaam ay umuwi na. Ganon din naman si Balak. Ituloy po natin sa chapter 25, mga kaibigan. Sinamba ng Israel si Baal Peor. Samantalang nakahimpil sa Sitim ang mga Israelita, sila'y sumiping sa mga babaeng Moabita. Inanyayahan sila ng mga ito sa paghahandog nila sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Israelita ay nakikain ng mga haing yaon at nakisamba sa mga Diyos-Diyosan doon. Nakisamba nga kay Baal Peor ang mga Israelita, kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Sinabi niya kay Moises, tipunin mo ang mga lider ng Israel at ipabitay ng hayagan para mapawi ang galit ko laban sa Israel. Sinabi ni Moises sa mga hukom, patayin ninyo ang lahat ng kasamaan ninyong sumamba kay Baal Peor. Samantalang si Moises at ang buong bayan ay nanangis sa harap ng tuldang tipanan. Dumating ang isang Israelita, may kasama itong Midianita, at hayagang ipinasok sa kanyang tulda. Nang makita ito ni Finis, na anak ni Eleazar at apo ni Aaron, umuwi siya at kumuha ng sibat. Sinundan niya sa tulda ang Israelitang may tangay na Midianita, at tinuhog silang dalawa sa gayon. Itinigil ni Yahweh ang pananalot sa Israel, gayon man 24,000 ang namatay sa salot na yaon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, dahil sa ginawa ni Finis, pinagmalasakit niya ang aking karangalan, kaya hindi ko lilipulin ang mga Israelita. Sabihin mong hindi ko siya pababayaan pati ang kanyang angkan. Magpakailanman, ang pagkasaserdote ay mananatili sa kanya at sa kanyang angkan, pagkat ipinagtanggol niya ang aking karangalan at binayaran niya ang kasalanan ng Israel. Ang Israelitang nagsama sa Madianita at napatay ni Finis ay si Simre, na anak ni Salu, at isa sa mga pinuno ng angkan sa lipi ni Simeon. Ang Midianita naman ay si Cusbi, na anak ni Sor, isa sa mga pinuno ng angkan sa Madian. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pahirapan ninyong mabuti ang mga Midianita, tulad ng dinanas ninyo dahil sa panghihikayat nila sa inyo sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa Peor at sa ginawa ng kababayan nilang si Cusbi, na pinatay ni Finis, noong kasalukuyang pinahihirapan ko kayo ng salot. Ituloy po natin sa chapter 26. Ang pangalawang pagtatala ng mga Israelita.
Pagkatapos ng salot, sinabi ni Yahweh kina Moises at Eleazar, itala ninyo ang mga Israelita na maaring ibilang sa hukbo mula sa 20 taon pataas dahil dito tinipon nila ang mga pinuno sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan, sa tapat ng Jericho, at ipinatala ang mga Israelita tulad ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Ito ang talaan ng mga Israelitang umalis sa Ehipto. Sa lipi ni Ruben na panganay ni Israel ay si Hanok at ang sambahayan nito, si Falyo at ang kanyang sambahayan, si Hezron at ang kanyang sambahayan, at si Carmi kasama ang kanyang sambahayan. Iyan ang bumubuo sa lipi ni Ruben, lahat-lahat ay 43,730. Ang anak ni Falyo ay si Eliab, at ang mga anak ni Eliab ay sina Nemuel, Datan at Abiram. Sina Datan at Abiram kasama ng pangkat ni Kore ang nanguna sa mga Israelita sa paghihimagsik laban kina Moises at Aaron at kay Yahweh. Si Kore naman at ang kanyang 215 kasama ang nilamon ng lupa. Ang mga pangyayaring ito ay nagsilbing babala sa bawat isa. Hindi sila kasamang namatay ang mga anak ni Kore. Ito naman ang kabilang sa lipi ni Simeon, si Nemuel at ang kanyang sambahayan, si Hamin at ang kanyang sambahayan, si Sita at ang kanyang sambahayan, at si Saul at ang kanyang sambahayan. Lahat-lahat ng kabilang sa lipi ni Simeon ay 22,200. Ito naman ang natala sa lipi ni Gad. Si Sephon at ang kanyang sambahayan, si Hagay at ang kanyang sambahayan, si Suni at ang kanyang sambahayan, si Osni at ang kanyang sambahayan, si Eri at ang kanyang sambahayan, si Arod at ang kanyang sambahayan, at si Areli ang kanyang sambahayan, at ang lipi ni Gad ay binuo ng 40,500. Sa lipi naman ni Juda, hindi kabilang si Nair at Unan na namatay sa Kanaan, ay ito ang natala: si Sela at ang kanyang sambahayan, si Faris at ang kanyang sambahayan, si Zara at ang kanyang sambahayan, si Hezron at Hamol, pati ang kanilang sambahayan. Lahat-lahat sa lipi ni Juda umaabot sa 76,500. Ito naman ang lipi ni Isakar: si Tula at ang kanyang sambahayan, si Puwa at ang kanyang sambahayan, si Hasub at ang kanyang sambahayan, at si Simron at ang kanyang sambahayan. Lahat-lahat sa lipi ni Isakar ay 64,300. Ito naman ang kabilang sa lipi ni Zabulon: si Sirid at ang kanyang sambahayan, si Elon at ang kanyang sambahayan, si Jalel at ang kanyang sambahayan. Lahat-lahat sila ay 60,500. Ang lipi ni Jose ay pinagdalawa ang lipi ni Manases at Ephraim. Ito ang natala sa lipi ni Manases ay ang sambahayan ni Makir at ang anak nitong si Galaad. Ito naman ang bumuo sa angka ni Galaad: si Jeser at ang kanyang sambahayan, si Helek at ang kanyang sambahayan, si Asriel at ang kanyang sambahayan, si Sikiem at ang kanyang sambahayan, si Sirmida or si Simeda at ang kanyang sambahayan, at si Hefer at ang kanyang sambahayan. Si Silofihad na anak ni Hefer ay hindi nagkaanak ng lalaki, kundi panay babae, sina Maala, Noah, Hogla, Milka at Tersa. Lahat-lahat sa angka ni Manases ay 52,700. Ito naman ang naitala sa lipi ni Ephraim: si Sutela at ang kanyang sambahayan, si Biker at ang kanyang sambahayan, at si Tahan at ang kanyang sambahayan. Ito naman ang bumubuo sa angka ni Sutela, si Eran at ang kanyang sambahayan. Lahat-lahat sa lipi ni Ephraim ay 32,500.
Iyan ang dalawang lipi na bumubuo sa lipi ni Jose. Ito naman ang natala sa lipi ni Benjamin. Si Bela at ang kanyang sambahayan, si Asbel at ang kanyang sambahayan, si Ahiram at ang kanyang sambahayan, si Sufam at ang kanyang sambahayan, at si Hufam ang kanyang sambahayan. Ito ang bumubuo sa angkan ni Bela. Sina Ard at Naaman at ang kanilang sambahayan. Lahat-lahat ng lipi ni Benjamin ay 45,600. Ito naman ang mga natala sa lipi ni Dan. Si Subam at ang kanyang sambahayan, ito nga ang bumubuo sa lipi ni Dan ayon sa kanilang sambahayan. Lahat-lahat sa lipi ni Dan ay 64,400. Si Imna at ang kanyang sambahayan, si Levi at ang kanyang sambahayan, at si Beria at ang kanyang sambahayan. Ito ang bumubuo sa angkan ni Beria. Si Heber at ang kanyang sambahayan, at si Makiel at ang kanyang sambahayan. Si Aser ay may anak na babae, si Sera. Lahat-lahat sa lipi ni Aser ay 53,400. Ito naman ang natala sa lipi ni Neftali, si Jasiel at ang kanyang sambahayan, si Guni at ang kanyang sambahayan, si Jeser at ang kanyang sambahayan, at si Selem at ang kanyang sambahayan. Lahat-lahat sa lipi ni Neftali ay 45,400. Ang kabuuang bilang ng mga Israelita ay 601,730. Ang paghahati ng lupain. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ang lupain ay hahatiin mo ayon sa laki ng bawat lipi. Malaki ang kaparte ng malaking lipi at maliit ang sa maliit na lipi. Ang kaparte ng bawat lipi ay ayon sa dami ng kanyang bilang. Ang lupain ay hatiin sa pamagitan ng sapalaran sa pangalan ng bawat lipi. Ang pagtatakda ng kaparte ng bawat lipi ay dadaanin sa sapalaran. Ang lipi ni Levi, ito naman ang mga angkan sa lipi ni Levi, si Gerson at ang kanyang sambahayan, si Koat at ang kanyang sambahayan, si Merari at ang kanyang sambahayan. Kabilang din sa lipi, medyo mahaba mga kaibigan itong chapter 26 na, okay. Ito ang mga angka ng mga Libita ay Libnita, Hebronita, Malilita, Musita, at Kurita. Kabilang sa angkat ni Koat, si Amram. Ang napangasawa nito ay si Jokabed, na kabilang din sa lipi ni Levi at isinilang sa Ehipto. Naging anak nila sina Aaron, Moises at Miriam. Naging anak naman ni Aaron sina Nadab, Abiyo, Eleazar at Itamar. Sina Nadab at Abiyo ay namatay nang sila'y gumamit ng apoy na di karapat-dapat kay Yahweh. Lahat-lahat ang natala sa lipi ni Levi ay 23,000. Mula sa edad 1 buwan pa lang sila'y hindi kabilang sa talaan ng Israel pagkat hindi sila kaparte sa lupain. Sina Caleb at Josue lamang ang natira. Ito ang mga Israelitang naitala ni Moises at ng saserdoting si Eleazar sa kapatagan ng Moab. Sa tabi ng Jordan sa may tapat ng Jericho, sila'y walang kasama, isa man sa mga Israelitang itinala ni na Moises at Aaron noong sila'y nasa bundok ng Sinai. Ang mga ito'y namatay liban kina Caleb at Josue tulad ng sinabi ni Yahweh. Ituloy pa rin po natin sa chapter 27. May oras pa po tayo mga kaibigan. Ang kahilingan ng mga anak ni Zelofehad. Ang mga anak ni Zelofehad na anak ni Galaad at apo ni Makir
na anak ni Manasis at apo ni Jose ay naghabol sa mana ng kanilang ama. Sila'y sina Maala, Noah, Hogla, Melka at Tersa. Lumapit sila kay Moises sa saserdoting si Eleazar at sa mga pinuno ng Israel sa harap ng tuldang tipanan. Sinabi nila, ang aming ama ay hindi nagkaanak ng lalaki, namatay siya sa sariling kasalanan. Hindi siya kasama ng pangkat ni Kore na nagkaisa laban kay Yahweh. Dahil ba sa wala siyang anak na lalaki ay buburahin na ninyo siya sa talaan ng Israel? Ibigay ninyo sa amin ang saganang kanya. Ang usaping ito iniharap ni Moises kay Yahweh. Ang sagot ni Yahweh, tama ang mga anak ni Silofehad. Dapat magkaroon ng kaparte ang kanilang ama. Ang mana niya ay ibigay mo sa kanyang mga anak at sabihin mo sa mga Israelita na kapag ang isang tao ay namatay na walang anak na lalaki, ang mana niya ay ibibigay sa mga anak na babae. Kung wala ring anak na babae, ang kaparte niya ay ibibigay sa kanyang mga kapatid. Kung wala siyang kapatid na lalaki, ay ibibigay sa kanyang amain. At kung wala pa rin siyang amain, ang mana ay ibibigay sa pinakamalapit niyang kamag-anak. Ito ay mananatiling tuntunin sa Israel. Ang paghihirang kay Josue bilang kapalit ni Moises. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka sa bundok ng Abarim at malasin mo ang lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. Pagkatapos, mamamatay ka na, mapipiling ka na sa iyong mga magulang. Tulad ng nangyari kay Aaron, sumuway ka rin sa akin sa ilang ng Zen nang maglingkod sa akin ang mga Israelita. Hindi mo ko binigyang dangal noon sa harapan ng bayan sa may bukal ng Meriba sa Kadis. Sinabi ni Moises, hinihiling ko Yahweh, Diyos na bukal ang buhay, na pumili kayo ng isang taong mangunguna sa Israel, sa gayon, hindi ito matutulad sa tupang walang pastol. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipatawag mo si Josue at ipatong mo sa kanya ang iyong mga kamay, siya ay puspos ng Espiritu. Patayuin mo siya sa harapan ng saserdoting si Eleazar at ng buong Israel upang malaman nila na itinalaga mo siyang kahalili mo. Isalin mo sa kanya ang iyong karapatan upang sundin siya ng lahat. Kay Eleazar niya malalaman sa pamamagitan ng Urim kung ano ang aking kalooban, kung ano ang sabihin ni Eleazar ay susundin ng buong kapulungan. Sinunod ni Moises ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Ipinatawag nga siya ni Josue. Ipinatayo sa harapan ni Eleazar at ng buong bayan. Pagkatapos, ipinatong niya rito ang kanyang mga kamay at itinalagang kahalili niya. Chapter 28 na po tayo mga kaibigan, ang mga handog araw-araw. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na sila'y maghain sa akin ng mga handog na pagkain, handog na susunugin at mabangong handog sa takdang panahon. Ito ang ihandog nila sa akin araw-araw bilang handog na susunugin 2 kordero na tig-1 taon at walang kapintasan, isa sa umaga at isa sa hapon. Ito'y sasamahan ng 3 litro at kalahating harina at minasa sa 3 litrong langis ng olibo. Ito ang pinag-aaraw-araw ninyong handog na susunugin tulad ng sinabi ko sa inyo sa bundok ng Sinai, isang mabangong handog sa akin. Samahan ninyo ito ng 1
litro't kalahating handog na inumin na inyong ibubuhos sa dakong banal para sa akin. Ang isa pang kordero ay ihahandog nga sa hapon at sasamahan din ng handog na pagkain at handog na inumin. Tulad ng handog sa umaga upang maging mabangong samyo para sa akin. Ang handog kung araw ng pamamahinga. Kung araw naman ng pamamahinga, 2 korderong iisahing taon ang gulang at walang kapintasan ang inyong ihahandog. Sasamahan din ito ng handog na pagkain at handog na inumin. Ang handog na pagkain ay 7 litrong harina at minasa sa langis ng olibo. Ito ay ihahandog ninyo tuwing araw ng pamamahinga bukod sa pang-araw-araw ninyong handog. Ang buwan ng handog. Tuwing unang araw ng buwan, ito naman ang ihahandog ninyo, 2 batang toro, 1 tupang barako, at 7 kordero, walang kapintasan. Ang handog na pagkain ay 11 litrong harinang minasa sa langis para sa bawat toro. Mahigit na 7 litro naman para sa isang tupa. At 3 litro't kalahati naman sa bawat kordero, ito ay handog na susunugin para maging mabangong samyo sa akin. Ang handog na inumin naman ay 3 litro para sa bawat toro, 2 litro sa bawat tupa at kulang na 2 naman bawat kordero. Ito nga ang buwanan ninyong handog, bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkain. Maghahandog pa rin kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kasalanan. Ang handog tuwing kapistahan. Ang ika-14 na araw ay unang buwan ay Paskwa ni Yahweh. Ang ika-15 ay pista at 7 araw na hindi kayo kakain ng tinapay na may libadura. Sa unang araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip, magdala kayo ng handog na susunugin. Ito ang ihahandog ninyo, 2 batang toro, 1 tupang barako at 7 korderong isahing taon. Ang gulang at walang kapintasan, at ito'y sasamahan ninyo ng handog na pagkain, 6 na litrong harina na minasa sa langis para sa bawat toro, 4 sa bawat lalaking tupa, at 2 sa bawat kordero. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kasalanan ng bayan. Ang mga ito'y ihahandog ninyo bukod sa pang-araw-araw na handog sa loob ng 7 araw. Iyan ang mga handog na inyong susunugin upang maging mabangong samyo para sa akin. Sa ika-7 araw, magdaraos uli kayo ng handog ay ng banal na pagpupulong, sino man ay huwag magtrabaho. Ang handog na pista ng pag-aani. Sa pista ng pag-aani, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong at doon din ninyo ihahandog ang unang ani ng inyong bukirin. Huwag din kayong magtatrabaho sa araw na yaon. Sa halip, magdala kayo ng handog na susunugin, ito ang inyong ihahandog. Susunugin ito ang inyong ihahandog, 2 batang toro, 1 barakong tupa, at 7 kordero.
Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkain, 6 na litrong harina na minasa sa langis ng olibo. Para sa bawat toro, 4 sa bawat barakong tupa, at 2 sa bawat kordero. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kasalanan, kambing na saan na ba tayo? Para sa kasalanan ng bayan. Ito iahandog ninyo kasama ng handog na inumin, bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkain. Purihin po ang Panginoon, mga kaibigan, sa ating binasa na salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon kasi marami po tayong nakita dito na mga pangyayari. Una, pinahanga po tayo ni Balaam kasi hindi po siya nasuhulan ni Balak. Kahit gaano pa karami, sabi nga ni Balaam, kahit gaano pa karami ng mga ginto o kung ano man ang ibibigay sa kanya ni Balaam, ay hindi niya susundin ang utos nito. Bakit? Dahil si Balaam ay may takot sa Panginoon. At siya po ay isang saserdote na kung saan ay kinakausap ng Diyos. At sa pamagitan ng sinasabi ng Diyos kay Balaam ay ito rin ang kanyang ginawa. At 3 bisis nga po pinagpala ni Balaam ang mga Israelita. Dahil po yun sa kalooban ng ating Panginoon. Naisip ko po itong nakita ko po sa buhay ni Balaam at sa buhay ni Balak. Ito si Balak ay bumibili ng kakampi at gusto pang, para bang gustong suhulan ni Balak si Yahweh at gustong pasunurin ni Balak sa kanya si Yahweh. Pwede ba? Maaari ba yon sa ating Diyos? Nabibili ba natin ng pera ang Diyos? Siyempre hindi. Dahil ang pera, ang salapi, lahat ng bagay dito sa mundo ay pag-aari ng Diyos. Tapos gagamitin nating pangbayad sa isang propeta para lang masunod ang gusto ng masamang balak ni Balaam. Alam niyo mga kaibigan, kahit man sa panahon natin ngayon, hindi po lingid sa ating lahat ang nangyayari. Dito po ako magpo-focus sa buhay ni Balaam at ni Balak. At yung atin pong binasa hanggang verse 28 o chapter 28, ito po ay mga tuntunin at patakaran ni Yahweh sa paghahandog. Pero ito pong ginagawa ni Balak kay Balaam na gusto niyang suhulan si Balaam para lang pasunurin sa kanyang gusto, na pati si Yahweh ay parang gusto niya rin pasunurin sa kanyang kagustuhan, ngunit ang Diyos po ay hindi ganun. Ang Diyos po natin ay matapat, mahal na mahal ng Diyos ang lahi ng mga Israelita. Naisip ko tuloy sa panahon natin ngayon, hindi po kaila sa ating lahat ang nangyayari sa ating bayan ngayon. Hindi po tayo mga bulag, hindi po tayo mga bingi bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga tao na binigyan ng Diyos ng karunungan para maunawaan ang salita ng Diyos. Hindi po balanse ang buhay natin kung sa Diyos lang tayo maglilingkod. Kaya nga po binigyan tayo ng Diyos ng isang bansa o isang bayan para makapaglingkod din po ang tao sa pamagitan ng paglilingkod ng tao sa kanyang kapwa-tao. At nakikita po natin ang mga pangyayari ngayon na talagang ang espiritu po ni Balak ay lumilitaw din sa ating kapanahunan. Bumibili gamit ang kanyang mga kayamanan. Sinusuhulan ang mga anak ng Diyos
ang mga propeta ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos para mangyari ang maitim na balak ni Balaam ang maitim na balak ni Balak laban sa mga Israelita. Mabuti na lang ito si Balaam talaga ay hindi po siya kurap. Hindi po siya pwedeng bayaran ng kahit sino, kahit magkano pa ang halaga na i-offer sa kanya. Bakit? Tapat po si Balaam sa ating Diyos. Hindi niya ipagpapalit yung kanyang pananampalataya sa Diyos ng dahil lang sa pera, At sa panahon natin ngayon, ang naghahari dito sa lupa ay kapangyarihan ng salapi. Maraming mga tao ngayon na nakaupo sa pamumuno na ang gusto ay salapi at kapangyarihan. Bakit gustong-gusto ng tao ang salapi at kapangyarihan? Dahil ang tao po na maraming salapi at may kapangyarihan ay magagawa po nila yung kanilang sariling kagustuhan at kaya na nilang baliin ang katotohanan. Basta may pera. Sa ating panahon ay laganap ang espiritu ni Balak. Masama na puso, masama na pagkatao, na kahit ang mga propeta o lingkod ng Diyos ay gusto niyang bilhin, masunod lang ang kanyang nais. Masunod lang ang kanyang balak para patayin ang mga Israelita. Kaya mga kaibigan, sa ating panahon ngayon, kaya nagdurusa ang ating bayan, sa totoo lang talaga. Magalit na po kayo sa akin kung magalit, pero sasabihin ko po sa inyo ang katotohanan. Kaya nagdurusa ang ating bansa, nagdurusa ang maraming Pilipino, may nalaglag na sa laylayan ng kahirapan, nasalaylayan na, nalaglag pa pailalim. At labis na kahirapan ang dinadanas dahil din po sa kasalanan ng tao. Saan po ba na bahagi ng buhay ng tao nagkakasala ang ating mga kababayan dito sa ating bansa? Harap-harapan, hayag-hayagan. Kitang-kita yan ang aking mga mata. Yung isang leader ay bibigyan ng malaking pera ng isang politiko para bumili ng boto ng mga tao. At nakakalungkot, nakakagalit ng puso na sa halaga ng 20 pesos, ibinibinta ang kanilang karapatan para piliin ang isang tao na tama ang puso sa paglilingkod. Huwag po nating sisihin ang kung sino pa man, mga kaibigan. Kung naririnig nyo man itong sinasabi ko, mismo ang mga taong bayan ang siyang naglagay sa sitwasyon na napakahirap ng bansa natin ngayon. Dahil milyon-milyon din naman ang nagbenta ng kanilang boto. Halagang 20 pesos, 50 pesos, hanggang sa pataas. Walang pakialam ang mga tao. Ang mahalaga sa kanila ay yung salapi na kanilang mahawakan. Kaya bang bumuhay ng pamilya sa loob ng 6 na taon ang 20 pesos na ibinigay ng isang taong tumatakbo para pamunuan ang isang bansa, ang isang bayan, ang isang barangay, ang isang lalawigan? Kahit pa yan milyon. Kung talagang tayo'y nagmamahal sa Diyos at mahalaga sa atin ang ating bansa at ang freedom ng ating bansa, ang kalayaan ng bawat Pilipino, hindi natin ibibinta yung ating dignidad
yung ating pagkatao, yung ating dugo, yung ating kulay bilang Pilipino. Kaya kung ano man ang nangyayari ngayon sa bansa natin, kung sino man ang nagbenta ng kanilang mga boto, kung sino man ang hindi nagmahal sa kanyang bansa ng dahil lang sa salapi, sana lumuhod na kayong lahat sa Panginoon at humingi ng tawad sa Diyos. Dahil milyon-milyong Pilipino ang nagkanulo sa bansang Pilipinas. At hindi po yan kaila sa ating lahat, mga kaibigan, bilang mga Pilipino. Ako po ay isang mananalangin ng bansang ito at ng mga pinuno ng bansang ito. At nakikita po natin ang mga sitwasyon. Binigyan na po tayo ng Panginoon ng bukas na kaisipan, bukas na puso, bukas na paningin, para makita po natin ang mali na patakaran at nangyayari sa ating bansa. Kaya, kung sa panahong ito ay doon pa rin tayo sa mali na patakaran, bahala na ang Diyos sa Pilipinas. Tandaan po natin, lahat ng ating ginagawa dito sa lupa ay magsusulit tayo sa harapan ng Diyos. Kaya nasa atin na po yan, nasa inyo na po yan, mga kababayan ko. Kaya ako po, sinasabi to sa inyo kasi ultimo sa panahon ng mga Israelita, may mga kurap, may mga masamang balak, masamang tao, at gusto pang suwayin ang Diyos sa kanyang kalooban. Tandaan po natin sa panahon ito, ang Diyos po ay nakatingin lamang sa puso ng mga naglilingkod sa bayan. Kung sino yung makita ng Diyos na tapat sa kanyang paglilingkod, ay ito po ang itataas ng Panginoon. At kung sino naman ang hindi tapat sa paglilingkod at naglilingkod lang sa salapi at sa kapangyarihan, siya namang ibabagsak ng Panginoon pababa. Kaya maging alerto po tayo, maging aware po tayo. Sabi ko nga, wag lang sa mga nangyayari sa ating bansa o sa buong mundo ang focus ng ating paningin, kundi focus natin lalo sa mga sitwasyon, sa mga babala ng ating Panginoon, kasi baka biglang dumating ang ating Panginoon. Ang ating duty po bilang mga Pilipino ay humingi na lang ng tawad sa Diyos. Kung tayo man po ay kinukonvict ng Holy Spirit na manalangin po tayo, ipanalangin po natin ang ating bansa, ipanalangin po natin ang mga namumuno sa ating bansa. Kung meron mang hindi tama ang buhay o ang puso sa paglilingkod, ipanalangin natin ito na alisin siya ng Diyos doon sa kanyang kinaluluklukan at hayaan natin ang Diyos ang maghari sa buhay nilang lahat. Wala po tayong pinapanigan dito, mga kaibigan. Ang pinapanigan natin ay ang katotohanan. Ang katotohanan na mula sa Diyos ang ating pinapanigan. Hanggat ang isang pinuno ay hindi nagkakaroon ng tamang relasyon sa Panginoon at totoong pananampalataya sa Diyos at hindi nakakaranas ng tunay na pag-ibig ng Diyos at hindi pinaghaharian ng banal na Espiritu Santo, hinding-hindi po ito makakapaglingkod ng totohanan sa isang bayan, sa isang bansa, sa isang lalawigan o sa isang syudad. Ngunit kung ang isang pinuno ay may tamang relasyon sa Panginoon at tamang pananampalataya sa Diyos, bawat hibik, bawat daing, bawat kalagayan ng kanyang mga pinamumunuan ng mamamayan, ito'y kanyang pupuntahan, titignan, may nagugutom na ba? May namamatay na ba sa hirap? Meron na bang wala nang makain? Meron bang natutulog na lang sa lupa, sa mga gilid-gilid kung saan pwedeng humimlay?
Dahil kapag ang pag-ibig ng Diyos ay nasa puso o nasa buhay ng isang tunay na lingkod ng bansa, mararamdaman niya ang pinagdadaanan ng kanyang mga pinaglilingkuran o pinamumunuan na sambayanan. Kaya mga kaibigan, manalangin po tayo na bawiin ng Diyos ang bansang Pilipinas sa kamay ng dyablo. Kung nakukubkub man ni Satanas ng kanyang kapangyarihan ang bansang Pilipinas, mas higit na makapangyarihan ang ating Panginoon. Siya ang may-ari ng Pilipinas, siya ang may-ari ng lahat ng buhay. At kung meron mga taong tumalikod sa Diyos dahil sa pagkagahaman at pagkagutom sa kapangyarihan, ang Diyos ang dadampot sa kanila upang iparana sa kanila ang galit at puot, sumpa ng ating Panginoon. Kaya hindi po tayo titigil sa pananalangin, mga kaibigan, para sa ating bansa. Ipagtanggol po natin ang ating bansa dahil ito po ang regalo ng Diyos sa mga Pilipino. Lahat po tayo ay may karapatan sa bansang Pilipinas. Tayo po na mga Pilipino na nilagay ng Diyos sa bansang Pilipinas, lahat po tayo ay may karapatan. Hindi po lamang ang kung sino na lang o kung ilang tao lang ang may karapatan. Lahat po tayo ay may karapatan para sa ating bansa. Kaya ito pong si Balak, masama po talaga ang balak nito sa mga Israelita. Kaya magpasalamat po tayo sa mga lingkod ng Diyos na hindi nababayaran ng salapi. Dahil kapag mga lingkod na ng Diyos ang nabayaran ng salapi, wala nang mananalangin. Wala nang mananalangin para ipagtanggol ng Panginoon ang bansa natin. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na lang po uli ang ating Bible reading ngayong araw. Pang day 43 na po tayo. At salamat sa Diyos, mga kaibigan, dahil ang Diyos po ay napakabuti sa ating mga buhay. Salamat sa banal na Espiritu Santo sa kanyang gabay at patnubay sa ating lahat at sa kanyang pagpapaunawa ng salita ng Diyos sa ating mga puso at ating kaisipan. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy po tayong manalangin, magbasa ng Biblia at patuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon. Amen.